beloved Boss Mike Cervera. Singit natin to. Yan Ngayon, hindi na lang ho tayo yung nananawagan ng debate. Etong isang sumisikat na political vlogger na nagngangalang Lovely Granada, mga kababayan ko. Abay, iniyayaya, hinahamon. Hinahamon po ni ni Lovely Granada si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Eto na ngayon, matindi. Matindi ito, mga kababayan ko. Hindi na lang ho si Atty. Claire Castro. Hindi na ho para kay Risa Hontiveros na lumaban ng debate para kay Sara Duterte, mga kababayan ko. Kung hindi itong isang vlogger, itong isang political vlogger na nagngangalang Lovely Granada, ang siyang humahamon, mga kababayan, kay Sara Duterte. Ang tanong ho papayag ba, mga kababayan? It's just me. Oo, papayag kaya? Malalabanan kaya ni Sara, mga kababayan? Sabi nga ho, mga kababayan, ng isang batikang newscaster, itong mga kayang-kaya nga lang daw ni Sara Duterte na kausapin at sagutin sa mga tanong ay yung pong kanyang mga kaalyadong mga bobong, mga tatangat, mga idiot na mga vlogger. Nakatulad ni Banat Bay. Hindi na ho si Atty. Claire Castro at hindi na ho si Risa Hontiveros ang naghahamon ho dito kay Sara Duterte sa debate. Hinahamon na rin ho ng isang sikat at kilalang political vlogger ngayon, itong si Sara Duterte. Hinamon ng debate si Sara Duterte. Sabi nga niya, I am a Filipino citizen challenging her to debate with me because I'm one of the people that she's serving. Kita nyo, mga kababayan. Totoo naman kasama ho tayo lahat yan. Ngayon, ang tanong, Sara Duterte vlogger na lang yan. Walang posisyon, ordinaryong mamamayan, kung hindi isang mamamayang katulad namin na nagbibigay ng aming mga opinyon at pananaw sa mga nangyayaring usaping pangpolitika. Ngayon, Sara, ano ngayon? Ito ba iyong kayang talunin? Mga kababayan? Kayang talunin ni Sara Duterte to? Mga kababayan, mukhang underdog si Sara Duterte dito, mga kababayan. Bakit ho ko nasabi? Bakit ho natin nasabi? Mga kababayan, kita nyo naman mag-isip ito. Mga kababayan ko, ang pag-iisip ho ng isang Sara Duterte ay daig pa ho yung pong DEMPA, walang signal ba, mga kababayan ko? Yung loading lagi, mga kababayan, yung kanyang isip, hindi ho matalas. Kundi, mga kababayan, napaka-islo. Napakahina ho mag-isip. Napakabagal. Ayan, sige, sabihin na natin, wag naman ho yung napakahina. Napakabagal ho mag-isip. Neto hong si Sara Duterte, mga kababayan ko. Ang pag-iisip ho ni Sara Duterte ay daig pa ho, mga kababayan, yung pong ang inyong usapan ay wala po sa kanya, kundi parang lumilipad, lumilipad yung kanyang isipan sa mga bagay-bagay na siya lang ang nakakaalam. Kahit po iharapin nyo ito ng seryosong usapan o seryosong usapan sa debate, ang kanyang isip po malayo Kaya kapag sumagot si Sara Duterte sa mga katanungan, ang nangyayari ay ang lalayo ng mga sagot sa totoong tanong. Malayo sa tanong yung kanyang sagot,
mga kababayan ko. Ilang beses na ho natin pinatunayan at ilang beses na ho natin pinakita yan rito. Di po ba mga kababayan ko? Wala ho, tama ho kayo, ano? Wala ho kayo, sabi ni Ami Ponce, no focus, si Pusit. O, kita nyo? Wala ho eh. Kahit ho siguro i-focus niya yung kanyang ano eh, yung kanyang isip at diwa sa debate. Tingin ko mga kababayan iba pa rin yung isasagot eh. Hindi pa rin ho talaga tutugma sa mga tanong yung kanyang isasagot. Mahina ho mahina. Oo. Sa Kapampangan sabi nga nila mahina. Oo. O, di ba? Sa atin naman makapkapoy. O, di ba? Di ba? O, sabi naman ng mga Ilocano, nakapsut. Nakapsut ti panuno na. O, sa mga taga Pangasinan naman makapkapoy sununot to. O, di ba? Ganun ho yung mga sinasabi. O, ngayon, mga kababayan, ilang patunay pa ba yung ating ipapakita dito? Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ho ako yung nagpakita na ng patunay na si Sara Duterte ay mahina. Mahina mag-isip, mabagal mag-isip, at hindi ho tumatama sa mga katwiran niya yung pong mga katanungan o kung meron mang lulutasin na mga suliranin sa pamamagitan ng pangangatwiran. Halimbawa ho ay isang senaryo na halimbawa ho mga kababayan eto ang tanong na dapat solusyonan natin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Halimbawa Sara Duterte ay naging presidente at nagkaroon ng digmaan. Paano mo ililikas ang ating mga kababayan na nasa Middle East o nasa gitna ng digmaan? Sasabihin niya papasundo niya ng eroplano dahil nagawa naman na daw niya yaan sa panahon ng COVID. Kita niyo mga kababayan ko, malayo. Hindi ho yung pag-iisip niya, hindi ho niya kayang mag-isip ng malalim. Ang bababaw, sabi nga ng mga maraming political analyst Marami hong nagsasabi ng mga politiko rin na yung pag-iisip ni Sara parang nag-iisip lang daw na elementary. Mga kababayan ko, hindi ho niya iisipin kung ano ba yung sitwasyon talaga ng mga kababayan natin diyan po sa Middle East. Halimbawa kayo alam nyo to sa mga OFW, tanggalin ko lang muna to. Sa mga OFW nating mga kababayan, alam nyo ho ito di po ba? Kayo ho ay nakapaloob sa mga kontrata. Ayusin ko lang mga kababayan. Kayo ay mga nakapaloob sa mga kontrata. May kontrata ho kayong mga pinirmahan sa inyong mga employer. Hindi ho alam ni Sara yan na may mga restriction kayo na dapat isaalang-alang. Sa ganitong mga pagkakataon, kailangan din pag-usapan yung mga ganon. Mga dokumento ninyo, ano ba ang panuntunan ng mga batas ng mga bansa kung saan kayo naroroon, mahalaga ho yun. Mga kababayan, mahalaga ho yun. Na hindi niya sinasaalang-alang na dapat natin isalang-alang. Ganun-ganun lang ba yun kapag halimbawa, sige, wala nang malaya na ho ang airspace para dumaan ang mga eroplanong susundo. Ngayon, ang tanong, kayo po ba'y pwede hong karakaraka na, tara, uwi ka na, halika na. Oo, dahil dito delikado, uwi ka na, sumakay ka na sa eroplano. Ganun po ba yon? Hindi ho ganun. Sabi nga ni Olive Macapagal yes, Boss Mike, 2 years, may mga bawat. Kita nyo ho. Mga kababayan, hindi alam ni Sara Duterte yon. Bobo nga kasi. Oo. Bobo kasi. Basta lang pala desisyon lang. Ganun lang ho yung ginagawa ni Sara. Hindi kaya ng utak ni Sara na isipin pa yung iba't ibang mga bagay. Halimbawa, hanggang doon lang ang isip niya sa kailangan may humihingi ng tulong na gusto na nilang umuwi. Hanggang doon lang. Wala na hong iisiping iba yan, si Sara Duterte, na
isalang-alang natin yung mga bagay na mga kasunduan ng ating mga bansa. O isalang-alang natin yung mga kontrata ninyo na maaaring yan pwede kayong mapahamak. Ganon, ano, mga kababayan. Wala ho siyang ganon. Hindi na ho niya palalawakan yung isip niya sa ibang mga bagay na ganon. Oh, kaya nga ho kita nyo, puro salita lang. Ang tanong ko nga sa inyo mula nang nagsalita siya na ang sinasabi nga niya ho, mga kababayan, ay pupwede daw at malaya na kaya niyang magpasundo ng mga OFW. Ang tanong ko sa inyo, meron na po bang napauwi si Sara Duterte? Meron na ba siyang natulungan ng OFW na nakauwi sa Pilipinas? Di po ba wala? Ibig sabihin, mga kababayan ko, di ba, Al-Makawili, ang Sara Duterte, manang-mana sa tatay. Puro salita, salita, salita lang. Pero walang gawa. Yan, mga kababayan ko. At kinabibiliban ho yan ng maraming mga tanga at bobo na mga sumusuporta sa kanya. Yung puro salita lang na walang gawa. Na madalas nating ipaliwanag na sana sa bawat salita hanapan nyo ng halimbawa ng nagawa. Hindi ho yung puro salita, salita, salita lang. Di ba? Salita lang meron. Yan na nga. Kasi nga mga bobo yung mga iba na naniniwala sa kanila, hindi ho nila chinecheck kung meron ba talagang nagawa. Kung ano na resulta sa sinabi. Wala hong ganun. Puro dakdak. Yan, tama si Alicia Duran. Di ba? Puro salita, puro dakdak, puro daldal. Pero wala, mga kababayan. Hindi ho, kailanman nakapagpakita ng patunay, yan nga lang mga kababayan, sa pagiging vice presidente, sa pagiging DepEd secretary. Wala hong napatunayan ho Sabi niya lang you give me 1 billion, di ba? 1 billion peso at susolusyonan ko lahat ng problema sa DepEd. Kita nyo ho, mga kababayan, umabot na ho ng 100 bilyon. Yung pong kanyang naging budget, wala naman hong natugunan o nasolusyon ng problema. Lalo lang hong bumagsak sa pesa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Pinabagsak ho ni Sara Duterte. Mula nang naging DepEd Secretary, itong si Sara Duterte, di ba? Ang edukasyon sa sukatan dyan ho sa PESA, mga kababayan. Bagsak tayo. Yun ho ang katotohanan. May patunay na talagang hong, mga kababayan, ang isang Sara Duterte hindi ho kailanman nagkaroon ng maipagmamalaki na nagawa, na trabaho, na naging proyekto sa kanyang panunungkulan sa pagiging vice presidente at pagiging DepEd secretary. Nga, mga kababayan ko. Ayan ho. Ngayon, marami na hong mga naghahamon ng isang debate labang kay Sara Duterte. Marami na ho. Ngayon, mga kababayan, ito ba si Sara Duterte papalag din kay Lovely Granada? At tingin ko, mga kababayan, kayo na humusga. At ako'y naniniwala, mga kababayan, hindi ho yan uubra. Ano po? Kaya nga ho ngayon, mga kababayan, balikan ho natin itong sinasabi natin na itong si Leni Robredo ngayon ay tinatrabaho na ho ng alagad ni Sara Duterte. Tinatrabaho ito, ayan, mga kababayan ko. Tingnan nyo. Mga kababayan, ito hong taihin, ito hong pumupugsit, itong taihin na vlogger ni Sara Duterte, mga kababayan, panay ho ang tira nila ngayon kay Leni Robredo. Sabi dito, mga kababayan, campaign season na talaga. Lumabas na ganitong mga larawan ni Saint Lenny. Saint Lenny. Okay ho mga kababayan, na tawaging Saint Lenny. Bakit? Kaysa naman Saint Sara. Mga kababayan ko, kailanman Sara, yung pangalan na Sara, mga kababayan, sa amin sungay yan Di ba? Sa amin, ang Sara, sungay.
So, ibig sabihin, demonyo si Sara, mga kababayan ko. Oh, ngayon, binabatikos ho nila yung mga ganito na nag-aabang ng sasakyang bus, na nagka-tricycle si Leni Robredo. Ano ba ang problema? Anong problema ngayon kay Leni Robredo? Dahil ba si Sara naghe-helicopter? Dahil ba si Sara hindi sumasakay ng bus? Dahil ba si Sara ay hindi sumasakay sa tricycle? Dahil ba si Sara ay hindi nagta-taxi? Kasi mga kababayan, alam nyo naman si Sara, napakaraming bodyguard niyan. 433 bodyguards ang nakapalibot lagi kay Sara Duterte. 'Di ba mga kababayan ko? Oh, sabi rito ni Abelina, ano ba 'yan? Oh, Abelino Dibiar, oh. Tama ba? Oh, ang Sara daw sungay sa Ilocano. Kita nyo, mga kababayan ko? Ang Sara Duterte ba kayang ganito ginagawa ni Leni Robredo? Ngayon, ang tanong, tama ho yung sinasabi ko na etong si Sara Duterte, etong kampo ni Sara Duterte, takot na takot kay Leni Robredo. Dahil alam nila, mga kababayan, na kapag ka Leni Robredo ang tumakbo, isa ito, mga kababayan, sa magiging sagabal, sa sa magiging kontrapelo para sa pagka-presidente, sa eleksyon 2028, mga kababayan ko. Kasi malaki talaga, mga kababayan ko. Malaki talaga ang potensyal na manalo ni Leni Robredo bilang presidente kung ito ay tatakbo. Lalo na mga kababayan kung one-on-one lang. Kung ang pagtakbo, mga kababayan, ay isa lang, nako mga kababayan ko, sigurado na si Leni Robredo. At kung susuportahan pa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, itong si Leni Robredo, ay wala na ho. Finish na, tapos na ho laban. Kaya ang mga DDS ngayon, double time, laging nag-aabang sa mga post ng pages ng mga taga-suporta ni Leni Robredo para ho kanilang siraan. Yan ngayon, diyan nakapokus ngayon ang mga alagad ni Sara Duterte dito sa mga taga-suporta ni Leni Robredo. Ngayon, kung inyong hindi nalalaman, yung pong sila Lovely Granada, yung naghahamon po ng debate kay Sara Duterte, pinklawan ho yan mga kababayan ko. Di ba? Mga pinklawan po yan. Kaya ngayon mainit na mainit ngayon ang labanan na. Ngayon pa lang hindi pa ho nagdedeklara si Leni Robredo na tatakbo bilang presidente, mga kababayan ko, nginig na ho, mga kababayan. Nginig na. Di ba? Concrete face daw, makapal daw ang mukha. Di ba? Mga kababayan ko, nginig na ho, mga kababayan, ang kampo ni Sara Duterte. Ngayon, alam nyo kasi, sabi nga ni Leni Robredo, masyado pa raw maaga para po sa politika. Unang-una, kakapanalo pa lang niya bilang mayor ng Naga, dapat siguro ang isipin at unahin yung serbisyo muna. Ganon din ang Pangulo nung nagkita sila. Noong pong tinulungan ang Leni Robredo sa kanyang lugar, no, para inspeksyonin yung flood control project, kung ano na ang nangyayari. Inspeksyonin din kung ano ang mga pangangailangan pa ni Leni Robredo. At doon nga ho, mga kababayan, sa pagbisita na yon ni Pangulong Bongbong na nagsuot pa ng kulay pink na medyas, ay ginawa na hong minasama. Sa madaling salita ho, minasama na ho ng mga DDS at ni Sara Duterte yung pong pagkikita na ho na yun. Nako, mga kababayan, naalala niyo ho ba yon?
yung nagkita sila at nagtatawanan at ilang araw lang ho, mga kababayan, biglang ang Leni Robredo ay nasa Malacanang, imbitado. Oo. At hindi, ito ginawa pa nilang issue. Ala, bakit ganun nandoon na daw si Leni Robredo sa Malacanang at kasama pa si Pangulong Bongbong at nagkita na nga daw sa Naga. Tapos bakit pinatawag pa sa Malacanang? May mga ganon. Para bang mga kababayan ko etong mga DDS mga kababayan, na paranoid. Oo. Na paranoid itong mga kulto ni Sara Duterte dito ho sa pagsasama netong si Pangulong Bongbong at ni Leni Robredo. Naku, mga kababayan ko. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, lahat, ulitin ko, lahat ng mga taga-suporta ngayon ni Leni Robredo na mga pages, mga vloggers, ganito ho ngayon ang ginagawa nila. Ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte, abangan at bigyan ho ng reaksyon itong mga nangyayaring mga pinopost o ipinapakita ng taga-suporta naman ni Leni Robredo. Yan, yung pagsakay sa bus, pagsakay sa tricycle, yung mga simpleng gawain ng isang katulad ni Leni Robredo, masama na sa kanila. Sa kampo ni Sara Duterte. Yun. Nako po, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.